Naka-duty pa nga si James sa ER at bukas pa ng umaga ang uwi nito. Nakita naman niya na naroroon pa si Dr. Stephanie, kaya naman lumabas siya upang umorder ng kape sa coffee shop. Malapit lang naman yon sa hospital. Pagbalik nga niya ay agad siya lumapit sa abalang si Dr. Stephanie Meneses. Doc, coffee. Sabay lapag niya sa desk nito. Uy, Doc James, thank you. Akala ko nakauwi ka na. Tsaka ito naupo sa tapat nito. Overtime, pero maya-maya uuwi na rin ako. Ikaw ba? Bukas pa. Sino palang susundo sa'yo? Boyfriend ko. Nagulat naman si James dahil may boyfriend na pala ito. Boyfriend? May boyfriend ka na pala. Mukhang hindi alam ito ng Kuya Julius mo, ha? Joke lang, Doc. Si Daddy talaga susundo sa akin. Akala ko meron talaga. Wala, ha? Thank you ulit sa kape, ha? You're welcome, Doc. Nga pala, may lakad ka ba bukas? Sa hapon? Hapon? Parang wala naman, Doc. Bakit pala? Kasi, wala lang. Gusto ko lang na makasama ka. Kain tayo sa labas. Tapos nood sine, kung gusto mo lang. Inaaya mo ko ng date, Doc? Masayang tanong nito. Ngumiti naman si James at tumango. Yes, friendly date. Tugon ni James nang unti-unting nawala ang mga ngiti sa mga labi ni Stephanie. Sure, sige. Pagpayag nito. Okay, sunduin na lang kita bukas. Sige. Tsaka tumayo na si James at nag-asikaso ng mga pasyente. Nakatingin naman si Stephanie sa kapeng ibinigay sa kanya ni James. Nag-aaya ng date? Tapos may pakape pa? Ngayon lang niya ginawa sa akin to, Ayokong mag-assume. Pero gusto na rin kaya ako ni Doc James? Wika nito sa sarili at sinulyapan si James. Ang gwapo mo talaga. Sayang lang kasi sinaktan ka lang. Tsaka nito hinigo pang kape. Papunta na ngayon si James sa bahay nila Stephanie para sunduin ito para tuparin ang ipinangako nitong friendly date. Medyo mabilis nga ang pagmamaneho niya nang biglang huminto ang nasa harapan niya. Kaya mabilis din siya nagpreno. Pero nabangga ang likuran ng sasakyan niya kaya gumilid siya upang sitahin ang nakabangga sa kanyang kotse. Hey, bumaba ka dito. Look at my car. Sigaw niya dito habang kumakatok sa bintana ng kotse ng nakabangga sa kanya. Nayupoy nga ang likuran ng kotse niya kaya naiinis siya sa nakabangga nito. Bigla nga nagbaba ng bintana ng kotse ang nakabangga sa kanya at laking gulat niya na mamukhaan ito. I'm sorry, bigla ka kasing nagpreno. So, kasalanan ko pa? Huminto din yung nasa harapan ko eh. Hindi ko na kasalanan yon. Sabay baba nito ng kotse. Antulin mo rin kasi magmaneho tapos bigla-bigla magpipreno? Hindi ba talaga marunong humingi ng tawad ang isang Celine Claveria? Nagulat naman si Celine dahil kilala pala siya nito. Kilala mo ako? Of course, artista ka. At marami nakakakilala sa'yo. Hindi ko alam na ganyan pala ang ugali mo. Ibang-iba sa role mo sa TV. At mas lalong ibang-iba sa ugali ni Yumi. Kilala mo ang kapatid ko? Sino ka ba? Hindi naman na siguro importante kung sino ako. Ipagawa mo na lang ang kotse ko na sinira mo. Aba, antipatiko ka pala eh. Ako ba talaga? Sinong matutuwa na nasira ang sasakyan niya? At yung nakasira mapagmataas pa? Okay, fine. E di papagawa ko. Ang laki naman ang problema mo. Sige, humanap ka ng talyer at kahit magkano pa magagastos dyan, babayaran ko ng buong buo. Magkapatid ba talaga kayo ni Yumi? Bakit siya sa hanghel ipinaglihi, pero ikaw parang sa impakta? How dare you to talk to me like that? Ang yabang mo Porket mayaman ka? Porket gwapo ka? Paano nga ba nagkaroon ng kakilala ang kapatid ko na kagaya mo? Ang dami mo naman tinatanong. Halika na, para may ipagawa ang sasakyan ko. Abala ka sa date ko eh. Kaya mainit ang ulo mo? Kasi mapupornada yung date? Sinira mo rin kasi yung sasakyan ko na regalo sa akin ng mami ko. Natahimik naman si Celine dahil kapareho din pala niya si James na pinapahalagahan ang mga regalo. Sorry na, sige na. Tara na, para may pagawa na natin yan. Saad nito sa mahinahong boses. Babalik pa lang sana si James sa kanyang kotse nang dumating sila Natalie at Francis. Kuya James? Ani ni Natalie. Celine? Ani naman ni Francis. Anong ginagawa niya dito? Sabay na tanong ng magkasintahan. Natalie, ikaw na ba yan? Tanong ni James. Oo kuya, tama nga ang sabi ni ate, nakabalik ka na. Dalaga-dalaga ka na.
Oo, kuya. Nga pala, bakit magkasama kayo ni Ate Celine? Hindi ko siya kasama. Tugon ni Celine. Nabangga niya kasi ang sasakyan ko. Tinignan naman yon nila Natalie at Francis at ang laki nga na naging UP nito. Hala, buti hindi kayo nasaktan pareho. Hindi naman, buti na nga lang eh. Tugon naman ni James. Nga pala Kuya James, si Francis nga po pala, boyfriend ko. Pagpapakilala niya kay Francis kay James. Naglahad naman ng kamay si James at tinanggap naman yun ni Francis. Nice to meet you, Francis. Ani ni James. Nice to meet you too. Bunsong kapatid siya ng fiancé ni ate, si Kuya Franco. Dagdag ni Natalie na nagpatigil ng mundo ni James. Kuya mo si Franco? Yes, you know him? Yeah, ikaw palang bunso niyang kapatid. Tugon ni James. Yes. Si Kuya James nga pala, maliligaw ni ate nung high school pa kami. Kaya kami nagkakilala. Nag-isutor pala ni Yumi ang antipatikong immature na yan? Kapal mo ah. Ikaw na nakaabala sa akin at nakasira ng sasakyan ko. Ikaw pa may ganang pagsabihan ako ng antipatiko at immature? Bakit, hindi ba? Kaya siguro hindi ka sinagot ng kapatid ko kasi ma-attitude ka. Hindi, Ate Celine, napakabait niyan si Kuya James. Siguro stress lang itong si Kuya James kasi doktor siya. Puyat, tapos nasira pa sa sasakyan niya. Oh, doktor pala. Sorry naman, Dok. Pangiinis ni Celine. Ang cute nyo, para kayong aso't pusa. Bagay kayo. Saad ni Natalie. Yok! Sabay nilang tugon habang nakatingin sa isa't isa. Hindi ako pumapatol sa bata. Lalo naman ako, hindi nagkakagusto sa matanda. Tugon ni James. Ako? Matanda? Hoy, kupal na doktor. 28 pa lang ako. At hindi din halata na 20 anyos na ako. Sa ganda kong to, sasabihan mo ako na matanda? Tara na. Pag-aaya niya kay Celine. Baka kung saan pa mapunta to. Inarapan naman siya ni Celine bago ito pumasok sa kotse. Mauna na kami, Natalie. Masaya ako na nakita ulit kita. Saad nito bago tuloy ang sumakay ng kotse niya. Nasa talyer na nga sila Celine at James upang ipagawa ang nayuping kotse ni James. Dahil sa pagkakabangga ni Celine dito. Alam kong matagal maayos yan, kaya tumawag ka na lang sa akin kung magkano ang babayaran. May pupuntahan pa ako. Teka, paano kung takasan mo ako? Hello, mukha ba akong scammer ha? Ibibigay ko number ko sa'yo, tawagan mo ako. Tsaka baka bukas pa matapos yan, ano ko, maghihintay dito? Kasalanan mo yan, kaya hintayin mong matapos. Kung makapagsalita ka naman, akala mo ako lang ang may kasalanan. Hindi ba't kasalanan din ang sinusundan mo? Huwag mo nga akong sisihin na parang kasalanan ko lahat. Umuhugot ka ba? Ewan ko sa'yo, basta itong calling card ko, tawagan mo na lang ako. Tsaka hindi lang naman sasakyan mo ang nasira, pati din naman yung sa'kin. Pero tsaka ko na yan ipapaayos. Kinuha nga yun ni James at akma na sana nga alis si Celine pero pinigilan niya ito sa pamamagitan ng paghawak niya sa braso nito. Bakit ba? Ano bang problema mo? Iiwanan mo ako dito mag-isa? Bakit? Mapapano ka ba dito? Paano ako makakauwi kung wala akong sasakyan? Akala ko ba doktor ka? Parang hina yata ng utak mo. Di mag-taxi ka pa uwi. Problema ba yon, Mr. Antipatiko? Naku, kung hindi lang masamang pumatol sa babae, kanina ka pa nakatikim sa akin. Bakit hindi mo subukan? Bakla lang ang pumapatol sa babae. Ay, kainis ka na talaga. Wala akong cash. Ihatid mo ako sa bahay namin. Ano? At ginawa mo pa akong tagahatid mo? Ano ka? Sinuswerte? Ayoko. Ang sabi mo, makikipag-date ka, tapos wala ka palang cash? Ano yon? Magpapalibre ka sa kadate mo? Hindi ka ba nahihiya? Kalalaki mong tao, ikaw pa ililibre ng babae? Ibang klase. Tapos ka na ba magsalita? Basta ihatid mo ako, at kung tinatamad ka magmaneho, ako magmamaneho. Akin ang susi mo? No! Pero pilit pa rin hinatak ni James ang susi sa kamay ni Celine at binuksan ang kotse nito. Ano? Tutunga ka na lang ba dyan? O sasakay ka? Inirapan lamang ni Celine si James at pumasok na nga rin ito sa loob ng kotse niya. Talaga ba masungit ka, Miss Celine Claveria? Sayang, ang ganda mo pa naman. Hindi mo ba talaga ako titigilan sa pamumuisit sa akin, ha? Ang sungit talaga. Siguro, wala kang boyfriend. Ano naman sa'yo kung wala nga? So, totoo nga? Ano ba pake mo? Nagtatanong lang, ilang taong ka ng single? Since nung naghiwalay kayo ni Franco? Of course not. Kakabreak ko lang sa boyfriend ko kanina. Oh, kaya pala ang sungit mo. Now I know na kung bakit ka masungit. Ang malas naman ng girlfriend mo kasi may mayabang at epal na boyfriend. Sino nagsabi sa'yo na may girlfriend ako? Hindi pa ako nagkaka-girlfriend.
Ano? Maniwala sa'yo? Si Yumi ang una kong niligawan at mula nun, hindi na ako naligaw pa ng iba. Siya lang kasi yung gusto kong maging girlfriend pero hindi na mangyayari yon kasi nakatali na siya sa iba at sa ex mo pa. Kawawa mo naman. Bakit kasi hindi ka sinagot ni Yumi? Gwapo ka naman ah. Kaso antipati ko. Ibig sabihin nagwagwapuhan ka sa akin? Kung sa bagay, gwapo naman talaga ako at hindi ko yun itatanggi. Yabang mo. Sungit mo naman. Okay na rin na hindi ka sinagot ni Yumi kasi baka lagi lang umiiyak sa yung kapatid ko. Hindi mangyayari yon. Bakit ko pa iiyakan ng babaeng mahal na mahal ko? Seryoso ang mukha nito. Hindi ko naaalamin kung bakit hindi naging kayo. Iidlip na muna ako dahil pagod din ako tapos bad trip ka pang kasama. Akala mo naman gusto kitang kasama. Nakaka-bad trip ka din kaya? Hindi na nga pinansin ni Celine si James at pumikit na ito. Hindi naman maiwasang sulyapan ito ni James habang nagmamaneho. Grabe, hindi talaga maikakailang magkapatid kayo. Ang laki ng pagkakahawig niyong dalawa. Hindi nga lang sa ugali. Wika nito sa sarili. Mas maamo ang mukha mo kapag natutulog. Dagdag pa niya. Maya-maya nga ay ginising na niya ito. Nasaan na tayo? Nandito na ba tayo sa bahay niyo? Tanong ni Celine nang biglang mapansin nito na nasa harapan sila ng resto bar. Teka, dito ka nakatira? Saan? Sa resto bar? Of course not. Mukha bang bahay ko yan? Mali ko ba? Bakit dito tayo nagpunta? Ang sabi mo, uuwi ka. Dahil hindi natuloy ang date ko with Dr. Meneses. Tayo ang magdi-date. Nanlaki ang mga mata ni Celine ay binalikan tingin sa resto bar. Ano? Date? Yak! Tsaka sa resto bar? Sira ulo ka ba? Broken hearted ka, di ba? Alam kong umiinom ka ng alak, kaya huwag ka na mag-inarte. Baba. Ayoko. Baba. I said, ayoko, ang kulit mo. Kapag di ka bumaba, mapipilitan akong buhatin ka, papasok sa loob ng bar na yan. Okay, fine, bababa na. Good, madali ka naman palang kausap eh. Miss magandang masungit? Nasa loob na nga sila ng resto bar at naka-order na rin sila ng wine. Siguro, laman ka lagi ng resto bar, no? Tanong ni Celine. Hindi, no? Unang beses kong tumuntong dito nung nalaman kong buntis at ikakasal ng mahal ko. Mahal na mahal mo talaga ang kapatid ko, no? Mahal na mahal ko talaga. Pero wala eh, ikakasal na siya. Ikaw ba, hindi ka ba nasasaktan kapag nakikita mo silang dalawa? Siyempre, may pass kayo ni Franco. Tapos doon ka pa nakatira sa bahay ng ex mong yon. Paano mo nalaman? Sinabi nila sa'yo? Yes. Nung inaya namin sila na mag-dinner sa bahay, si mama ang OB ni Yumi eh. Napag-usapan niya pala ako. Okay. Balik tayo sa tanong ko. Hindi ka ba nasasaktan kapag nakikita sila? Hindi no, ang tagal na naming wala ni Franco. Tsaka kaya lang naman ako bumalik doon para sa anak namin. Tsaka masaya ako para sa kanila. Mahal na mahal ni Franco si Yumi at ganun din si Yumi kay Franco. Hindi mo ko maluloko. May feelings ka pa rin sa ex mo. Wala na nga. Pwede ba? Huwag ka na matanong dyan. Tsaka mahilig ka ba talaga magpalibre? Kaya mo ko dinala dito para mailibre kita? Para-paraan ka rin eh. Sino nagsabi sa'yo magpapalibre ako? May pera ako. Sabay dukot nito ng wallet niya sa bulsa ng pantalon niya. Ako magbabayad nito, kaya don't worry. Inom ka lang dyan hanggat kaya mo. Pero ang sabi mo wala kang pera, sinungaling ka pala eh. Sinabi ko lang yun sa'yo para makasama kita. Wow, ako? Gusto mong makasama? Oo, total wala namang magagalit, di ba? Tsaka gusto ko din makilala ang ate ng mahal ko. Tumigil ka na nga sa kakasabi ng mahal ko. May mahal na siyang iba, kaya move on ka na. Ang sakit mo talaga magsalita eh, no? Masakit lang ang katotohanan, James, hindi ang salita ko. Mauubos na pala, order pa tayo. Lalasangin mo ba ako? Siguro may balak ka masama sa akin, no? Kapal mo, wala akong balak sa'yo. Tsaka bakit? Mabilis ka bang malasing, ha? Hindi, baka ikaw, lalo na't hindi ka naman talaga umiinom. Tignan natin kung sinong maunang gagapang sa ating palabas ng bar na to. Alam kong ikaw yon. Tugon ni Celine. Bakit pala kayong naghiwalay ng boyfriend mo? Bakit ba interesado ka sa personal kong problema, ha? Nagtatanong lang. Masyado kang matanong. Bakit nga? Kapag di mo sinagot tanong ko, pababayaran ko talaga sa'yo paggawa ng kotse ko. Ha? Ibig sabihin, hindi mo talaga pababayaran sa akin yon? Kung sasagutin mong tanong ko. Okay, fine. Sabi kasi niya babalik siya dito sa Pilipinas para makita ako. Pero hindi niya matupad-tupad. Pero ang totoo, may fiancé na pala ang Mokong na Australian na yon.
Niloko ka niya? Bakit hindi mo nalaman agad na may fiancé na pala? Dahil hindi niya sinabi. LDR din pala sila ngayon. Lupit no? Pinagsabay kami parehong malayo sa kanya. Kapal. Hayaan mo na, talagang ganon. Siguro hindi ka talaga para sa AFAM. Kasi baka para sa akin ka. Sabay tawa nito ng malakas. Tatawa na ba ako? Tawa ka na, huwag ka na mahiya. Ang corny mo. Alam ko naman. Lasing ka na yata eh. Ako? Lasing? Baka ikaw ang lasing. Binabalaan kita ha? Huwag kang iyak dito. Bakit naman ako iiyak? Hindi ako umiiyak dahil sa lalaki. Ako ang iniiyakan. Oo na, naniniwala naman ako. Ayoko lang kasi makita nila na umiiyak ka tapos kasama ako. Baka isipin pa nila ako nagpapaiyak sa'yo. Alam mo, kaya mo naman pala makipag-usap ng ganyang kaayos eh. Hindi yung nagyayabang at hindi yung parang bata. Mabait naman talaga ako, masungit ka lang talaga. Ayan na naman siya. Ngumiti naman si James at tumungga muli ito ng alak. Tinitigan naman siya ni Celine at ngumiti din ito. Mas cute ka pala kapag namumula na. Saad ni Celine. Binabalaan kita, bawal ka ma-inlove sa akin. Hindi ako sumasalo. Yok, kapal mo, bakit ako ma-inlove sa'yo? Kasi sabi mo, cute ako. Pero kung gusto mo talaga ako, di subukan natin. Uwi na nga tayo, di ko na gusto yung mga sinasabi mo. Nagbibiro lang naman ako. Nakaalalay nga lang si James sa pag-inom dahil hindi siya pwedeng malasing. Baka pareho sila ni Celine na hindi makauwi. Oh, bakit ikaw ngayon ang nakatitig sa akin dyan? Huwag mo sabihin ikaw ang nai-inlove sa akin. Umiling lang si James at ngumiti ito. Sabi ko nga sa'yo, hindi ako nagkakagusto sa matanda sa akin. Syok, nakakahiya naman sa'yo. Pero hindi halatang mas matanda ka sa akin ng halos 5 taon. Kasi maganda ako. Oo na, maganda ka na. Totoo naman eh. Ano, kaya mo pang ubusin to? Ako pa ba? Ikaw, hindi mo na kaya no? Huwag mo akong hamunin. Sige nga, ikaw ang umubos niyan. Hindi na, kasi sa atin dalawa, mas kailangan mo yan. Okay, libre to eh. Nagising nga si Celine at ramdam niyang masakit ang kanyang ulo, kaya naman napahawak siya dito. Nang mapansin niyang nasa ibang kwarto siya, kaya bigla siyang tumingin sa tabi niya at tumambad sa kanya ang nakahubad na si James, habang mahimbing na natutulog. Napatili na nga lang siya habang tinitignan ang kanyang suot dahil nabago yon. Nakasuot na lamang siya ng white t-shirt at wala siyang suot pang loob. Nagising nga si James dahil sa lakas ng tiling yon ni Celine. Ang ingay mo naman, natutulog ako. Reklamo nito. Walang hiya ka? Pinagsamantalahan mo ako? Sabay hampas niya ng unan sa mukha ni James. Kumalma ka nga. Ang sakit nun ah. Wala akong ginawa sa'yo. Huwag kang uwi dyan. Anong wala? Nasaan ang damit ko? Bakit iba ang suot ko? Tapos tinanggalan mo pa ako ng bra? Walang hiya ka talaga? Hindi kita pinagsamantalahan. Gaya ng iniisip mo, no? Hindi ako mapagsamantalang tao. Nagsuka ka, kaya hinubad ko ang suot mo. Ang baho mo eh. Tsaka huwag ka din mag-alala. Walang mali siya sa akin kahit nakita ko yan. Sanay ako makakita ng ganyan. Doktor ako, remember? Kahit na, hindi mo dapat inalis yun. Buisit ka talaga. Magpasalamat ka na lang at tinasikaso pa kita kagabi. May jacket ako na pwede mong isuot mamaya paglabas natin para hindi halata ang hinaharap mo. Nasaan tayo? Nasa hotel. Yung cellphone ko? Nasa bag mo. Tumayo nga si Celine para kuhanin yon. Pagkakuha nga niya ay tumambad sa kanya ang napakadaming missed calls ni Yumi, ng mami niya at maging ng manager niya. Ano nangyayari? Bakit ang dami nilang missed calls? Siyempre, nag-aalala sila sa'yo. Isang mensahe nga ang pumakaw ng atensyon ni Celine. Celine, kala na sa social media ang mga pictures niyo ng lalaking kasama mo sa resto bar at sa hotel. Sino ba yon? Galing yun kay Trixie. Patay. Tsaka ito napasalo sa kanyang noo. Bakit? Tanong ni James.